Mga kapuso, problemadong dumulog sa inyong Kapuso Action Man ang isang employer. Hindi umano kasi kumarga ang 3 buwang hulog niya ng kontribusyon sa PhilHealth para sa mga empleyado. Ang sumbong na yan, aming pinaaksyonan. Oktubre ng nakaraang taon, nagkaroon ng sariling kumpanya para sa installation ng electrical services si Mark. Kada buwan, tinitiyak niyang makapaghuhulog ng government-mandated benefits para sa kanyang mga empleyado. Pero Pebrero ngayong taon, hindi umano kumarga ang 3 buwang hulog niya sa PhilHealth mula Nobyembre hanggang Enero. Ito'y kahit may resibo siya ng bayad sa isang online payment platform. Until now, for reconciliation pa siya. Ang pinaka-reason lang ng PhilHealth is hindi daw dapat siya isang bagsakan. Maging sa record ng kanyang mga empleyado, wala umanong lumabas na hulog. Chinek ko rin yung nila, personal PhilHealth nila, talagang blanco. Wala siyang hulog talaga. For reconciliation sa akin, sa employer account, pero dun sa employee account, blanco siya. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, bagong lunsad lang noon ng pagbabayad sa pamamagitan ng naturang payment platform. Nagkakaroon po ng problema, lalo na po dun sa mga premium payments po na nahuhulugan for several months. Kasi po under our policy po for employed sector, ang pagbabayad po ng monthly contribution ay per month per resibo po. Sa ngayon ay naisaayos na raw ang sistema sa naturang online payment platform. May option po siya, may drop down po siya na pwede niyang bayaran from a certain applicable period. So by March po, wala na pong ganun drop down for employed sector po. So na-resolve na po siya. Naitama na rin ang record ng hulog ni Mark sa PhilHealth bilang employer, maging ang record ng kanyang mga empleyado. Sa Action Man, siyempre tuloy-tuloy lang yung pagtulong natin. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, nababahala ang ilang concerned citizens sa idinagdag na istruktura sa kahabaan ng Bacoor Boulevard sa Cavite. Hindi rin kasi malinaw kung para saan ang karagdagang latag ng bungi-bunging konkreto. Pinaimbestigahan yan sa inyong Kapuso Action Man. Sa kakabaan ng Bacoor Boulevard sa Bacoor, Cavite, may bangketang dinugtungan ng istrukturang hindi malinaw ang pakay. Mga kapuso, kung kayo nga po ang tatanungin, ano kaya itong tinutuntungan ko? Extended bangketa o bike lane? Para sa biker na si Rufino, perwisyo ang dulot ng bungi-bunging latag ng konkreto. Hindi ko pantay yan eh. Minsan pag nagkamali ka ng dyan, susubsub ka. Walang daanan talaga ng bike lane yan. Ayon pa sa isang concerned citizen, kapansin-pansin pa na tila hindi natapos ang proyekto. Kitang-kita ang mga nakausling bakal at basag-basag na semento. Extension po siya actually ng pedestrian. Magkabilang lane po, meron pong parang ipinatong na slab ng concrete na sumasakop sa almost kalahati po ng pinaka-outer lane ng highway. Sa akin naman, bakit kailangan mo mag-erect ng slab para i-extend mo dun sa kalsada? Kung bike lane lang siya, pwede naman mag-guhit ka lang. Pinahabang pedestrian lane man o bike lane, pero bakit butas-butas? Hindi ko kasi alam kung ano yung rational ng pag-erect ng additional slab. The mere fact na naglagay ka, parang kinompromise mo na yung safety ng mga motorista dito. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Department of Transportation. Anila, hindi bike lane kundi bahagi ng ginagawang sidewalk expansion ang inirereklamong istruktura. Ang ahensya raw ang nagpondo sa proyekto pero ang lokal na pamahalaan ng Bacoor ang nagpatupad dito. Nakarating na umano sa kanila ang mga reklamo at kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil dito. Ayon naman sa Bacoor City Engineering Office, hindi pa tapos ang proyekto. Kasama rito ang paggawa sa takip ng mga manhole at pagkongkreto sa kabuuan ng bangketa.
Sa ngayon ay nakumpleto na ng kontraktor ang pagpipintura sa extended sidewalk gamit ang reflectorized traffic paint para mas madaling makita at iwas aksidente. Nag-install na rin ng kaukulang reflector sa kabaan ng Bacoor-Imus Bypass Road. Katuwang ang DOTR at ang contractor, masusian nilang sinusuri ang proyekto para matiyak na maayos na naikabit ang lahat ng safety signages at alinsunod ito sa kaukulang standard. Tututukan namin ito, mga kapuso, para po sa inyong mga sumbong. Pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.